Tara na mga bata, ilagay na muli ang ngiti sa inyong mga labi dahil ang buhay ay isang bahaghari. Ang aralin ay tiyak na gagaan kung atin itong sisimulan. 1, 2, 3, tayo nang matuto Filipino sa ikatlong baitang. Tatalakayin natin sa araw na ito ang pagbasa ng mga salitang hiram at mga salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas. Mabahagharing buhay! Sa pagpapatuloy ng ating aralin, matututuhan ninyong magbasa ng mga salitang hiram at mga salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang bigkas. Kumusta mga bata? Kumusta mga bata? Buksan mo na ang module mo. Ako ang inyong guro sa baitang ikatlo ng asignaturang Pilipino. Noong nakaraang aralin, tinalakay natin ang pagpapantig ng salita at ang cluster. Balikan natin itong muli sa pamamagitan ng pagsagot ng isang pagsasanay. Panuto, tukuyin kung ilang pantig ang bumubuo sa salita at bilugan ng salitang cluster. Isulat mo ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1, gripo, gripo. Tanungin ulit natin ang ating bola ng kaalaman kung tama ba ang kasagutan. Mahiwagang bola, kami iyong tulungan. Ibigay sa amin ang tamang kasagutan. Dagdag sa aming kaalaman. Mahusay! Ang gripo ay mayroong 2 pantig at ang cluster na letra nito ay GR. Binibigkas ito na GR. Isunod natin ang bilang 2. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo upang masagot ito. Pangalawa, florera. Pangatlo, kontrabida. Panglima, pilantropo. Ayan! Tingnan natin ang inyong mga kasagutan sa ating mahiwagang bola ng karunungan. Mahiwagang bola, kami iyong tulungan. Ibigay sa amin ang tamang kasagutan. Dagdag sa aming kaalaman. Bilang 2, plo, re, ra. 3 pantig. Kambal katinig na PL. Pl, pl. Mahusay! Pareho kayo ng sagot ng ating bola ng kaalaman. Ang ika-4, kontrabida. 4 na pantig. Kambal katinig na TR. Tr, tr. Wow na wow talaga! At panghuli, pilantropo. 4 na pantig. Cluster na TR. Tr, tr. Sobrang nakatutuwa kayo mga bata dahil kagaya ng ating bola ng kaalaman, alam nyo din ang mga kasagutan sa ating pagsasanay. Binabati ko ang mga nakakuha ng tamang kasagutan. Ang mga nagkamali naman, huwag kayong mag-alala, hindi ito isang kabiguan, kundi lalo pa ninyong paghusayan, marami pa tayong mga gawaing nakahanda. Ang pagsasanay na inyong nasagutan ay tungkol sa pagpapantig at salitang cluster. Lalo nyo itong mauunawaan sa mga susunod pa nating talakayan. Ngayon naman ay dadalhin ko kayo sa salitang hiram at iisa ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan. Panuto, tukuyin ang hinihingi ng larawan. Sundan ang mga clue na nakalagay sa patlang. Bilang 1.
Mahusay. Ang sagot ay quarantine pass. Ikalawa. Mahusay. Ang tamang sagot ay frontliner. Ikatlo. Tumpak. Virus. Ikaapat. Ikaw na, dahil ang kasagutan ay COVID-19. Ikalima. Ang galing-galing naman, social media. Mayroon pang isa akong gawaing inihanda sa inyo. Panuto, alin sa mga larawan ang tumutukoy sa mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap? Tunghayan ang larawan, isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Ang paboritong gulay ni Berto ay upo. Ang tumpak na sagot ay upo. Ikalawa. Nakasisira ng baga ang paninigarilyo. Ang tamang kasagutan, baga. Ikatlo. Hinabol ng bata ang pulang lobo na lumipad. Magaling! Titik A, lobo. Ikaapat. Nakita ko sa palabas sa telebisyon na naghahabulan ang mga lobo. Ang kasagutan ay B, lobo. Ikalima. Nahihirapan ang mga tao sa pag-apula sa malaking baga ng apoy sa kanilang barangay. Ang galing! Ang sagot ay titik D. May ipababasa ako sa inyong teksto tungkol sa pandemyang kinakaharap natin ngayon. Halika, sabay-sabay nating basahin. Ang mga tao sa panahon ng COVID-19. Milyong-milyong mga tao sa buong mundo ang hindi makapaniwala sa epekto ng nakahahawang sakit na tinatawag na Coronavirus Disease of 2019 o COVID-19. Limitado ang paglabas ng mga tao sa kanilang mga tahanan. Kung dati-rati, maaaring lumabas ang 7, naku ngayon, 7 ng barangay o pulis ang sisita sa iyo. May ilang negosyo o trabaho na kailangan munang ipatigil upang masugpo ang pagkalat ng nasabing virus. Hindi mababayaran ang mga hirap at sakripisyo ng mga frontliner upang malabanan at mailigtas ang mga tao mula sa pandemyang ito. Subalit, puno ang kanilang mga puso ng pag-asa na malalagpasan natin ito. Naihahalin tulad sila sa mga puno na malalaki dahil sila ang nagbibigay ng lilim sa bawat isa ngayon.
Kaya naman dapat silang bigyan ng kapa bilang ating mga bayani, kahit na alam nating kinakapa nilang lahat kung paano mapaglalabanan ang mapinsalang sakit na ito. Naging malaking tulong ang social media upang magkamustahan ang mga tao at maibsan ang takot at kalungkutan na nadarama. Talakayin natin ang teksto. Ano ang sakit na sobrang nakaapekto hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo? Mahusay, coronavirus disease of 2019 o COVID-19. Bakit hindi na maaaring lumabas ng sabay-sabay ang 7 at 7 na lamang ng barangay o pulis ang maririnig? Magaling dahil pinaiiral ang social distancing upang makaiwas sa mapinsalang sakit. Sino ang masasabi nating dapat bigyan ng kapa dahil sa kabayanihang kanilang ipinamamalas? Tumpak ang mga frontliners. Maaaring sila ay mga doktor, pulis, mga nasa gobyerno o kung sino mang humaharap upang maibsan at mapuksa ang sakit na ito. Magaling talaga kayo! Talakayin natin ang mga salitang nakaguhit sa tekstong binasa. Isa-isahin natin. Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Virus. Social media. Frontliner. Ano-ano ang mga napansin mo sa mga salita? Tama! Lahat ito ay salitang hiram. Walang katumbas sa wikang Filipino, kaya ang mga ito ay tanggap ng gamitin sa pakikipag-usap. Ang iba pang halimbawa, cinema. Quarantine pass. Supermarket. Bukod sa mga salitang ito, mayroon pa ring mga salitang nakasalungguhit. 7, 7. Puno, puno. Kapa, kapa. Ano naman ang tawag natin sa mga salitang ito? Ito naman ang mga salitang iisa ang baybay, subalit magkaiba ng bigkas. Kaya magkaiba rin ang kahulugan nito. Ating tuklasin ang mga aralin, isipin, limiin at suriin. Bawat takda ay ating gawin nang maluwag sa ating damdamin. Upang malaman natin kung naintindihan ninyo ang ating aralin, sagutin natin ang susunod na pagsasanay. Panuto. Piliin mula sa talahanayan ang salitang hiram. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Bilang 1, bag, lapis, damit. Ikalawa, sakit, virus, mikrobyo. Ikatlo, papeles, pandemya, quarantine pass. Ika-4, tulong, serbisyo, frontliners. Ika-5, radyo, telebisyon, social media. Ang tamang mga sagot ay bilang 1, bag. Pangalawa, virus.
Pangatlo, quarantine pass. Pang-apat, frontliners. At panglima, social media. Ang gagaling talaga! Lubusan ninyo akong pinamamangha. Ano nga muli ang tawag natin sa mga salitang ito? Tumpak! Ang galing! Mga salitang hiram. Subukin ko naman kayo sa kasanayang ito. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang may salungguhit sa bawat pares ng pangungusap? Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong papel. Bilang isa, malayo ang tapon ng bolang inihagis ni Jet. A. Hagis. B. Toyo. C. Takip na yari sa cork. Ang tamang sagot ay A. Hagis. Pangalawa, tumalsik ang tapon ng bote nang buksan niya ito. A. Bote. B. Hagis. C. Takip na yari sa cork. Ang sagot ay C. Takip na yari sa cork. Ikatlo, ligaw ang laro ng aming koponan dahil wala ang aming coach. A. Maayos. B. Nanunuyo. C. Hindi maayos. Ang sagot ay C. Hindi maayos. Ikaapat, umakyat ng ligaw ang binata sa dalaga nang mula pa sa kabilang bayan. A. Nanunuyo. B. Hindi maayos. C. Umakyat sa puno. Ang tamang sagot ay A. Nanunuyo. Ikalima, mabilis gumaling ang paso sa braso ni Ronnie. A. Puno ng saging. B. Nilalagyan ng tanim. C. Sugat sanhi ng sunog. Ang tamang sagot, C. Sugat sanhi ng sunog. Ano naman ang masasabi ninyo sa mga salitang ito na ginamit natin sa pagsasanay? Tumpak! Mga salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ng bigkas. Magaling kayo! Talagang sobra ninyo akong pinahahanga. Mga bata, nawa ay naisa-isip at naisa-puso ninyo ang aralin natin sa araw na ito. Lubos akong masisiyahan, pati na rin ang inyong mga magulang at ang mga taong tumutulong sa inyo kung ito ay isa sa buhay ninyo. Isang makabuluhang oras ang sa atin ay nagdaan. Siksik, liglig at umaapaw na kaalaman, dito lamang yan sa Wika at Panitikang Filipino sa ikatlong baitang. Ito ang inyong Teacher B na nagsasabing, huwag maligalig, maging mapanalig. Ilagay ang ngiti sa inyong mga labi dahil ang buhay ay isang bahaghari. Hanggang sa muli!